Hindi ito palengke para mag-eskandalo kayo, ma'am. Ang mga salitang iyon puno ng pagwawalang bahala at kaunting paghamak ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa paanan ng Sierra Madre. Tila mga patalim na tumusok sa malamig na hangin at diretsong tumama sa puso ng isang babaeng nakaupo sa loob ng isang itim na rey. Huminto ang sasakyan sa harap ng bakal na tarangkahan ng kampo ng 7th Infantry Division sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Si Sergeant Benji Cruz, ang gwardiya sa gate, ay tiningnan ang babae sa bintana na may halong inis. Nakasuot lamang ito ng simpleng kulay abong jacket, walang kolorete sa mukha, mukhang ordinaryong ina na nag-aalala para sa kanyang anak. Sa paningin ni Sergeant Cruz, isa lang siyang makulit na sibilyan na gumugulo sa kanyang duty. Ayon po sa patakaran ng kampo, bawal na ang bisita paglampas ng 10:00 ng gabi. Lalo na kung walang prior coordination, paliwanag ng sarhento, ang kanyang boses ay matigas at walang anumang bahid ng simpatya. Kaya kung pwede lang po, ma'am, bumalik na lang po kayo bukas. Ang bawat salita niya ay parang malaking martilyo na paulit-ulit na pumupukpok sa dibdib ni Brigadier General Teresita Magsaysay. Sa isipan niya, nagpaulit-ulit ang nag-aalalang boses ng kanyang anak, si Private First Class Antonio Tony Reyes, sa maikling tawag sa telepono kanina. "Ma-okay lang po ako, huwag po kayong mag-alala," at pagkatapos ay isang kalabog at biglang naputol ang linya. Buong buhay niya inialay niya sa serbisyo militar. Disiplina, katapatan, at pagsunod sa patakaran ang naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Ngunit sa sandaling iyon, lahat ng iyon ay nabura. Sa harap ng posibleng kapahamakan ng kanyang bugtong na anak, isa lamang siyang ina. Isang inang handang suungin ang lahat, labagin ang bawat patakaran, para lamang masigurong ligtas ang kanyang mahal sa buhay. "Hindi ko na matawagan ang anak ko," pakiusap ni General Magsaysay, pinipilit na maging kalmado kahit nanginginig na ang kanyang boses. "Parang awa mo na, iho, papasukin mo ako. Kailangan kong makita kung ano ang nangyari sa kanya." Ngunit si Sergeant Cruz ay tila bingi. Itinaas niya ang hindi nakikitang pader na tinatawag na regulasyon. "Ma'am, nasa training po ang mga sundalo. Hindi po pwedeng laging hawak ang telepono para sa personal na tawag. Baka po may ginagawa siyang importante. Naiintindihan ko po ang pag-aalala niyo bilang isang ina. Pero kailangan niyo na pong umalis." Ang pagdidiin niya sa salitang ina at ang tono ng kanyang pananalita ay tila nagtuturo sa isang taong walang alam sa mundo ng militar. Ang kawalan ng pakiramdam na iyon ang matigas na pagsunod sa libro nang hindi tinitingnan ang sitwasyon ang naging mitsa sa apoy ng galit na kanina pa pinipigilan ni Teresita. Ang dekada ng disiplina at pagsunod sa command, lahat ng iyon ay gumuho sa isang iglap. Ang desperasyon ng isang ina ang nagpatumba sa katwiran ng isang general. Dahan-dahan binuksan ni Teresita ang kanyang pitaka. Hindi pera ang kinuha niya kundi isang maliit na card. Ang kanyang iniiyi. Itinapat niya ito sa mukha ni Sergeant Cruz. Rank, Brigadier General. Name, Magsaysay Teresita La. Position, Chief Surgeon, Armed Forces, Navy Philippines. Nayanig ang mundo ni Sergeant Cruz. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng multo. General. Ang babaeng mukhang ordinaryong ina, ang babaeng minamaliit niya kanina, ay isang one-star general. Natuyo ang kanyang lalamunan. Nanigas ang kanyang katawan. Ang kasama niyang gwardiya ay napanganga, hindi makapaniwala. Bumaba ng sasakyan si General Magsaysay. Ang kanyang tindig ay nagbago. Ang mga mata niya ay hindi na mata ng isang nag-aalalang ina, kundi mata ng isang mandaragit na pinasok ang teritoryo. Malamig, matalas at mapanganib. "Sergeant," ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat na kayang magpayanig ng bundok. "Makinig kang mabuti. Una, sa loob ng 2 minuto, i-report mo sa battalion commander mo na narito ako. Pangalawa, dalhin mo dito sa harapan ko si Private First Class Antonio Reyes ng 7th Infantry Division, Bravo Company ngayon din. Kung hindi mo magawa ang dalawang iyan sa loob ng 5 minuto, ituturing ko itong insubordination at obstruction of a superior officer's direct order. I-report kita hindi sa division commander nyo, kundi diretsyo sa General Headquarters sa Camp Aguinaldo. Naintindihan mo ba ako, Sergeant?" "Yes, ma'am," halos pasigaw na sagot ni Cruz. Sumaludo siya ng napakatigas, ang kanyang katawan ay halos bumaon sa lupa sa pagyuko. Pagkatapos nagmamadali siyang tumakbo papasok sa guardhouse, nanginginig ang mga kamay na kinuha ang telepono.
Ang kanyang boses, nang i-report niya ang sitwasyon sa duty officer, ay puno ng takot at pagkasindak. Sir, si Sergeant Cruz po. Urgent report, sir. Si Brigadier General Teresita Magsaysay Chief Surgeon ng GA narito po sa gate. Hinahanap niya si Tony Reyes po ng Bravo Company. Ang dating tahimik na gabi sa Fort Magsaysay ay biglang nagbago. Ang simpleng pagbisita ng isang ina ay naging hudyat ng isang napakalaking bagyo, isang bagyo na malapit ng manalasa at mag-iwan ng pinsala sa buong kampo. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang sigaw ni Sergeant Cruz matapos ang malamig na utos ni General Magsaysay ay umalingaw sa paligid. Ang kanyang takot ay tila kumalat sa hangin, naabot ang bawat sulok ng kampo. Wala pang isang minuto, ang maikling report niya ay nakarating na sa opisina ng Battalion Commander. Si Lieutenant Colonel Ricardo Ricky De Leon ay kasalukuyang nasa gitna ng isang late-night tactical meeting. Bilang isang commander, sanay na siya sa stress at pagod. Ngunit wala pang kahit anong sitwasyon ang nagpadama sa kanya ng ganitong kilabot. Ang nanginginig na boses ni Sergeant Cruz sa kabilang linya ay parang kulog na bumasag sa kanyang pandinig. Isang Brigadier General ang Chief Surgeon ng buong sandatahang lakas, bakit siya biglang susulpot sa isang liblib na kampo sa gitna ng gabi nang walang anumang anunsyo? At ang pinakamatindi sa lahat, siya pala ang ina ni Private First Class Antonio Reyes. Natigilan si De Leon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Sir, anong problema? Tanong ni Captain Julius Sandoval, ang company commander ng Bravo Company, na kasama sa meeting. Tiningnan ni De Leon si Sandoval, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pag-aalala. Ang nanay ni Reyes si Brigadier General Magsaysay ang Chief Surgeon ng GA. Bakit hindi mo ito nireport sa akin, Sandoval? Namutla si Captain Sandoval. Sir, sa 201 file niya ang nakalagay lang po sa occupation ng nanay niya ay businesswoman. Ang kanyang paliwanag ay mahina na wala sa hangin. Napahilamos si De Leon sa kanyang mukha. Sa lahat ng problemang kinakaharap ng kanilang batalyon sa panahong ito pa biglang may sumulpot na general at ang dahilan ay ang anak niya. May kutob si De Leon na hindi ito isang simpleng pagbisita. Ang kaguluhan sa gate ay mabilis na kumalat. Ang tunog ng mga combat boots na tumatakbo sa mga pasilyo, ang sunod-sunod na tawag sa radyo, lahat ay nakikinig sa hindi pangkaraniwang pangyayari. Samantala, bumalik na si General Magsaysay sa loob ng kanyang sasakyan. Nakatingin lang siya sa labas, hindi gumagalaw, ngunit ang lamig sa loob ng sasakyan ay mas matindi pa kaysa sa hamog ng gabi. Ang kanyang driver, isang sundalo, ay tagaktak ang pawis sa likod habang palihim siyang sinisilip sa rearview mirror. 3 oras na silang bumibiyahe mula Maynila. Ang mga matatayog na gusali ay napalitan ng malalawak na palayan, at pagkatapos ay ang mga nagtataasang bundok ng Sierra Madre. Pumikit si Teresita. Nakita niya ang imahe ng kanyang anak na si Tony noong araw na pumasok ito sa serbisyo. Ang kanyang buhok ay bagong gupit, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ma, gagalingan ko po. Huwag kayong mag-alala, sabi nito. Maging isang mahusay na sundalo ako tulad ninyo. Para kay Teresita, ang militar ay ang kanyang buhay, ang kanyang karangalan. Pero para kay Tony, ito ay isang obligasyon, isang mundong bago at malayo sa kanyang kinagisnan. Naitanong ni Teresita sa sarili, naging pabaya ba siya? Masyado ba siyang nalunod sa kanyang tungkulin bilang isang opisyal at nakalimutan ang buhay ng kanyang anak sa loob ng kampo? Dahil sa takot na masabihang anak ng general, dahil sa takot na lumaki itong mahina, sinadya niyang maging mas istrikto at malamig dito. Naging dahilan kaya yon para mas lalo itong makaramdam ng kalungkutan. Hindi malakas na bata si Tony, sabi niya sa sarili. Pero ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawawala. Kinuha niya ulit ang kanyang telepono, tinawagan ang anak. Pero puro ring-ing lang ang naririnig niya. Ito na ang ika-20 beses. Doon niya napagtanto hindi ito simpleng pagwawalang bahala o hindi pagkakaunawaan. Mayroong isang bagay na seryosong nangyayari. Inalala niyang muli ang boses ng kanyang anak sa telepono. Ang pag-aatubili nito ang tila paghinga ng malalim bago magsalita. At pagkatapos isang matigas na boses ang sumingit sa kabilang linya. Hoy, Reyes! Sino nang kausap mo dyan? Hindi ka ba marunong sumunod sa utos? Ang boses na yon hindi lang ito simpleng pagdidisiplina. Nararamdaman niya, bilang isang ina, ang galit at pagbabanta sa tono nito.
At ang huli niyang narinig ay isang kalabog at isang ungol bago naputol ang tawag. Isang ungol ng sakit. Nasaktan si Tony. Ang instinct ng isang military doctor, isang taong nakasaksi na nang hindi mabilang na buhay at kamatayan sa larangan ng medisina ay biglang gumana. Nagsimulang mag-analisa ang kanyang isipan. Hindi ito aksidente sa training. Ang oras ng pangyayari, ang posibleng lokasyon ng sugat, ang sitwasyon. Lahat ng posibilidad ay pinagtagpi-tagpi niya. Ngunit ang pinakaimportante sa lahat ngayon ay ang personal na makita ang kalagayan ng kanyang anak. Manong, pakibilisan pa, mahinang sabi ni General Magsaysay. Naintindihan agad ng driver. Mas diniinan niya ang silinyador. Nilisan nila ang expressway at pumasok sa palikulikong National Highway. Ang mga karatula na nagsasabing military reservation ay sunod-sunod na lumitaw. Sa di kalayuan, natanaw na niya ang mga ilaw ng kampo. Ang lugar kung saan buong pagmamalaking pumasok ang kanyang anak, puno ng pag-asa ngayon, ay ang pinagmumulan ng kanyang pinakamalaking takot. Tinignan ni Teresita ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Ang kanyang uniforme ay plansadong-plansado. Sa dibdib niya ang name-plate, Magsaysay. Lahat ay perpekto. Ngunit ang perpektong imahe na iyon ay unti-unting guguho dahil sa pag-aalala para sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang chief surgeon, kundi mata ng isang leon na handang pumatay para protektahan ang kanyang supling. Sa wakas, ang gusali ng headquarters ng batalyon ay nasa harapan na nila. Ang lugar kung saan nagsisilbi ang kanyang anak. Paghinto ng sasakyan, tila huminto rin ang lahat ng galaw sa kampo. Sina Lieutenant Colonel De Leon at Captain Sandoval ay nagmamadaling tumakbo mula sa dulo ng pasilyo, halos magpagulong-gulong sa hagdanan para salubungin siya. Tahimik na binuksan ni General Magsaysay ang pinto ng kotse. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit ang bawat isa ay hudyat ng isang napakalaking bagyo na malapit nang yumanig sa buong batalyon. Ma'am. Battalion Commander, Pito Lee Infantry Division Lieutenant Colonel Ricardo De Leon, reporting, Ma'am. Ma'am. Company Commander, Bravo Company Captain Julius Sandoval, reporting, Ma'am. Hingal kabayo sina De Leon at Sandoval nang makarating sa harapan ni General Magsaysay. Ang kanilang mga saludo ay mabilis at puno ng takot. Si De Leon ay pinagpapawisan, halatang kalalabas lang mula sa isang meeting. Si Sandoval naman ay putlang-putla, parang papel. Isang bahagyang tango lang ang isinagot ni General Magsaysay. Ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kanilang kaluluwa. Ang kanyang kalmadong presensya, sa gitna ng kanilang pagkakagulo, ay lalong nagpabigat sa tensyon. Ikaw ang company commander ni Private First Class Reyes, sabi ni Magsaysay, nakatitig ng diretsyo kay Captain Sandoval. Ang kanyang boses ay mahinahon, pero ang lamig nito ay kasing talas ng patalim. Napalunok si Sandoval. Yes, Ma'am General. Itinaas ni Magsaysay ang kanyang kamay, pinutol ang anumang sasabihin pa nito. Diretso sa punto. Nasaan ang anak ko? Sinubukan ni Sandoval na sagutin ayon sa napaghandaan nilang script. Reporting, Ma'am, si Reyes po ay nasa infirmary. Nagpapahinga. Ang mga mata ni General Magsaysay ay bahagyang nanliit. Infirmary? Ang kanyang boses ay lalong lumamig. Yes, Ma'am. Kaninang hapon po, habang nasa tactical training sa obstacle course, nadulas po siya at nahulog. Nagkaroon po ng minor contusion sa kanang dibdib. Kaya po dinala namin siya sa infirmary para maobserbahan. Ang paliwanag ni Sandoval ay tuloy-tuloy, parang memoryado. Halatang sinusubukan niyang pagaanin ang sitwasyon. Pero para kay Teresita, isang eksperto sa medisina na may dekada ng karanasan, ang report na yon ay puno ng butas. Muli niya itong pinutol. Minor contusion. Captain Sandoval, report mo ulit sa akin, this time, using the 5 kaya and isai principle. Who, what, when, where, wele, and how. Now. Ang matalas na tanong ni General Magsaysay ay nagpatigil kay Sandoval. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ma'am, during the obstacle course training sa Station 3, habang tumatawid po sa monkey bars, nadulas po siya at bumagsak. Tumama po ang dibdib niya sa nag-atubili siya. Tumango si Magsaysay, nagbato ng isa pang tanong. What was the initial diagnosis? Who administered first aid, and how was he transported?
Who was the initial report made to, and at what time? Ang mga tanong niya ay parang sunod-sunod na pana na tumutusok sa isipan ni Sandoval. Hindi na niya masagot ayon sa script. Ma'am, dahil po sa assessment na minor injury lang at para hindi na rin po makaabala sa pamilya, naisip po namin na kami na lang po muna ang mag-asikaso bago kami mag-report. Nang marinig ang salitang ni minor, ang mga mata ni General Magsaysay ay naging kasing lamig ng yelo. Minor. Captain, alam mo ba kung gaano karupok ang tadyang ng isang tao? Ang isang simpleng tama ay pwedeng magdulot ng hairline fracture, at kapag ang butong iyon ay tumusok sa bagabuhay ang kapalit. Pero kayo na mismo ang nagdesisyon na minor lang ito at binaliwala ninyo ang obligasyong ipaalam sa pamilya. Tumaas ang kanyang boses. Iyan ba ang standard operating procedure ng unit ninyo o may iba pang dahilan? Ang huling tanong na iyon ay parang punyal na tumarak sa puso ni Sandoval. Hindi na siya makatingin ng diretsyo sa mga mata ng general. Yumuko siya, ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at takot. Hindi pinalampas ni Magsaysay ang detalyeng iyon. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Lieutenant Colonel De Leon na nakatayo sa tabi. Namumutla na rin ang mukha nito. Naramdaman ni De Leon na nabasa na ni General Magsaysay ang buong katotohanan. Battalion Commander. Yes, General, malakas na sagot ni De Leon, tila nagulat. Ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Nag-utos si General Magsaysay ng may diin. Dalhin niyo ako sa infirmary. Ngayon din kailangan kong personal na makita ang kondisyon ng anak ko at lahat ng medical records na hawak ninyo. Yumuko si De Leon, tila sumusuko sa laban. Yes, ma'am. This way po, General. Wala na siyang magawa. Wala na siyang maidadahilan. Sa kanyang isipan, isa lang ang malinaw, tapos na ang kanyang karera sa militar. Nagsimulang maglakad si General Magsaysay. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit ang bawat isa ay tila nagbabadya ng isang malagim na kinabukasan para sa buong batalyon. Sa dilim na bumabalot sa kampo, ang gyera sa pagitan ng mga nagtatago ng katotohanan at ng isang inang naghahanap ng hustisya ay nagsisimula pa lamang. Pagdaan sa isang luma at amoy grasa na pasilyo, narating nila ang infirmary. Ang amoy ng antiseptic ay humalo sa mamasamasang hangin. Sa ilalim ng fluorescent na ilaw, ang mga nagbabalat na puting pader at kinakalawang na bakal na kabinet ay lalong nagpatingkad sa malungkot na itsura ng lugar. May 5 o 6 na kama doon. Sa pinakadulong kama, isang binatang sundalo ang nakahiga, ang kanyang mukha ay maputla. Si Tony, ang kanyang anak. Tila huminto ang pagtibok ng puso ni General Magsaysay. Payat ang mukha ng kanyang anak, ang mga labi nito ay tuyo at puti. Ang kanang bahagi ng kanyang dibdib, na may puting benda, ay namamaga sa hindi pangkaraniwang paraan. Hindi iyon simpleng pasa. Ang mga mata ng isang doktor na gumamot na sa libu-libong pasyente sa loob ng maraming taon ay agad na nakilala ito, sintomas ng internal bleeding, o mas malala, bali sa tadyang. Sa likod niya, sina De Leon at Sandoval ay nanigas na parang estatwa. Tila kinalimutan ni Magsaysay na nandoon sila. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang anak. Napansin ni Tony ang kanyang ina. Nagulat, sinubukan niyang bumangon, ngunit napangiwi siya sa sakit at napahigang muli. Mababakit po kayo nandito, nanginginig niyang tanong. Huwag ka nang gumalaw. Diyan ka lang, sabi ni Teresita, inilagay ang kamay sa noo ng anak. May sinat. Lalo siyang kinabahan. Napangiwi si Tony sa sakit, palihim na sumulyap sa kanyang ina, at pagkatapos ay sa direksyon ni Captain Sandoval na nakatayo sa likod niya. Hindi nakaligtas kay Teresita ang sulyap na iyon. Pinigilan niya ang kanyang pag-aalala at marahang nagtanong, saan masakit, anak? Anong klaseng sakit? Sabihin mo lahat sa akin. Sa training lang po ito, ma-okay lang po talaga ako, pilit nang umiti si Tony, pero ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Ang mismong pagsabi niyang i-okay lang ang lalong nagpatunay na hindi siya okay. Nagsimulang tanggalin ni Teresita ang benda sa dibdib ng anak. Ang nurse on duty ay natarantang pumigil sa kanya. Ma'am, bawal po yan. Huwag niyo pong basta-bastang tanggalin ang benda. Hindi siya tiningnan ni Teresita. Malamig niyang sinabi, tabi. Isang salita lang iyon, pero sapat na para manigas ang nurse. Ang mga galaw ni Teresita ay mabilis at sanay. Nang matanggal ang benda, lumitaw ang isang malaking itim na pasa sa tagiliran ni Tony, may mga kasamang pulang gasgas.
Ang gitna ng pasa ay matinding namamaga. Hindi ito maaaring sanhi ng isang simpleng pagbagsak. Agad niyang nakita, hindi lang ito subcutaneous bleeding. Malaki ang posibilidad na may bali sa tadyang. Sakto namang bumukas ang pinto ng infirmary at pumasok ang isang lalaking naka-white coat. Si Captain Mario Guevara, ang military doctor ng unit. Mukha siyang naguguluhan, hindi pa alam ang nangyayari. Anong kaguluhan ito? Lugar ito ng mga pasyente, natigilan si Guevara nang makita niya ang bituin sa balikat ni General Magsaysay. Nataranta siya. At nang makita niya ang battalion commander at company commander na nakatayo sa tabi, doon niya naintindihan ang kabigatan ng sitwasyon. Automatiko siyang sumaludo. Ma'am. Medical Officer, Captain Mario Guevara, reporting, ma'am. Ikaw ang doktor ng unit na ito. Yes, General. I-report mo sa akin ang status ng pasyente, malamig na utos ni Magsaysay habang patuloy sa pagsusuri. Pasimpleng sumulyap si Guevara kay Sandoval, pagkatapos ay pinunasan ang pawis sa noo. Reporting, General. Si Is Reyes, around 1,500 hours today, nahulog po habang nasa obstacle course. Nagtamo po ng soft tissue injury sa kanang dibdib. Under observation po siya at binigyan ng pain reliever. Base po sa X-ray, wala naman pong nakitang fracture. Ilabas mo ang X-ray film. Ang mga salita ni Magsaysay ay isang utos. Nag-atubili si Guevara. General, ang film po ay nasa records kasama ng chart niya. After po naming mabasa ang resulta sinabi kong ilabas mo. Ngayon din Walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Halos maiyak na si Guevara. Nagmamadali siyang pumunta sa file cabinet at kinuha ang X-ray film at ang medical chart. Isinabit ni Magsaysay ang film sa lightbox. Ito ay kuha ng dibdib at mga tadyang. Isang tingin lang, tinawag niya si Guevara. Captain Guevara, lumapit ka dito. Napilitang lumapit ang doktor. Itinuro ng daliri ni General Magsaysay ang isang punto sa film sa may pito livrib. Kahit napakaliit, isang linya na sinliit ng hibla ng buhok ang malinaw na nakikita. Madaling palampasin ng hindi sanay, pero hindi sa mata ni Teresita Magsaysay, isang surgeon na may specialization sa orthopedic surgery. Ito hairline fracture. Sabihin mo sa akin, Captain. Hindi mo ba ito nakita, o nakita mo pero sinadya mong baliwalain? General, baka po sa pagbasa ng film hindi ko po napansin. Pasensya na po, General. Namutla si Guevara. Ito ay isang malinaw na kaso ng misdiagnosis. Pero hindi pa tapos si Magsaysay. Kinuha niya ang medical chart. Misdiagnosis, sige, palampasin natin yan pansamantala. Ito, paano mo ipapaliwanag? Itinuro niya ang listahan ng gamot. Nakasulat doon ang ketorolac, isang malakas na non-steroidal anti-inflammatory drug. Pero sa tabi nito ano ito? Pethidine. Hindi nakapagsalita si Guevara. Ang pethidine ay isang napakalakas na opioid painkiller, halos kasing lakas ng morphine. Ginagamit lang ito sa mga pasyenteng may terminal cancer o pagkatapos ng isang major surgery. Ang pagreseta ng pethidine sa isang pasyenteng may soft tissue injury o kahit pa may hairline fracture ay ganap na katawa-tawa. Ipinapakita nito na ang pagreseta ay sinadya, hindi isang simpleng pagkakamali. Bakit hindi ka makasagot? Captain Guevara, nagreseta ka ng isang uri ng narcotic sa isang pasyenteng may minor injury. Bakit? Dahil ba sobrang sakit ng nararamdaman niya na halos mag-collapse na siya sa kirot? O dahil ba ito ang ebidensya na ang nangyari ay hindi isang simpleng aksidente kundi resulta ng ibang dahilan? Halimbawa, isang paulit-ulit at tuloy-tuloy na puwersa. Ang boses ni General Magsaysay ay parang yelo na humiwa sa hangin ng infirmary. Paulit-ulit at tuloy-tuloy na puwersa. Isang medical term para sa pambubugbog. Si Captain Guevara. Si Captain Sandoval. Si Lieutenant Colonel De Leon. Lahat silang tatlo ay namutla na parang mga patay. Ang kanilang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. Bumaling si Teresita sa kanyang anak. Nakatingin pa rin si Tony sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit at takot. Paulit-ulit siyang sumusulyap kina Sandoval at De Leon na nasa likod ng kanyang ina. Gusto niyang sabihin ang totoo, pero alam niyang sa harap ng isang dambuhalang institusyon, ang boses ng isang maliit na private first class ay walang halaga. Hinawakan ni Teresita ang kamay ng anak.
Tony, ang kanyang boses ay naging malambing. Huwag kang mag-alala. Nandito na si Mama. Okay na ang lahat. Ang init mula sa kamay ng kanyang ina ang nagpaluha kay Tony. Sa maikling sandaling iyon, naramdaman ni Teresita ang init ng pagiging isang ina at ang nagyayelong galit ng isang general. Sakto namang isang sundalo mula sa kabilang kama, na may trangkaso at nakadextros, ang maingat na bumangon. Siya si Private Marco David, kasabayan ni Tony sa training. Maingat siyang tumingin sa paligid at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Mula doon, tiningnan niya si General Magsaysay at dahan-dahang umiling. Gamit ang bibig, walang boses, bumulong siya. Hindi po training. Sa maikling sandaling iyon, ang mga mata ni Marco ay puno ng pakiusap at matinding takot. Bahagyang tumango si General Magsaysay, tila naintindihan na ang lahat. Alam niyang sinasabi ni Marco na hindi ito isang simpleng aksidente. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng anak pagkatapos ay bumaling sa mga opisyal. Ang kanyang tingin ay kasing lamig ng kamatayan. Battalion Commander. Yes, General, nanigas si De Leon, ang mukha ay parang nawala ng kaluluwa. Walang pag-aalinlangan na nag-utos si General Magsaysay. Tawagan mo ang Division Commander niyo. I-report mo na si Brigadier General Teresita Magsaysay, Chief Surgeon of the Day, ay humihiling ng isang formal na investigasyon sa kaso ng physical assault at cover-up na nangyari sa unit niyo. Nawalan ng kulay ang mukha ni De Leon. At ang anak ko, si Private First Class Antonio Reyes simula sa oras na ito, ay ililipat sa Luna General Hospital for immediate medical treatment. Maghanda kayo ng ambulansya. Ngayon din Ang mukha ni Lieutenant Colonel De Leon ay ganap ng napuno ng desperasyon. Alam niyang tapos na ang lahat. Ang pangyayaring nagsimula sa pagbisita ng ina ng isang sundalo ngayon ay naging isang dambuhalang bagyo na yayanig sa buong 7th Infantry Division. Sa ilalim ng luma at madilaw na ilaw ng infirmary, ang katotohanan ay sa wakas nagpakita ng kanyang nakakatakot na mukha. Ang mga mata ni Teresita Magsaysay ay hindi na lang puno ng galit ng isang ina. Ito na ang determinasyon ng isang general na handang putulin ang mga bulok na sanga sa puno ng sandatahang lakas. Bumukas ang pinto ng infirmary. Lumabas si General Magsaysay, ang kanyang mukha ay matigas at desidido. Sa likod niya, sina De Leon at Sandoval, mga mukhang parang pinagsakluban ng langit at lupa. Ang pasilyo ay napuno na ng ibang mga opisyal na narinig ang balita. Ang kanilang mga mata ay pinaghalong kuryosidad, pag-aalala, at takot. Sa sandaling yon, maingat na lumabas ng infirmary si Private Marco David. Mabilis niyang inilagay sa kamay ng general ang isang maliit at nakatuping papel. Ang kilos ay napakabilis at lihim na halos walang nakapansin. Mabilis na yumuko si Marco at bumalik sa kanyang kama. Isang maikling sulyap ang ibinigay ni General Magsaysay sa kanya, isang tahimik na pasasalamat sa kanyang katapangan. Hinawakan niya ng mahigpit ang papel. Alam niyang ang maliit na piraso ng papel na ito ay naglalaman ng isa pang katotohanan, isang katotohanang kayang magpabagsak sa buong kastilyo ng kasinungalingan na kanilang binuo. Ilang sandali pa, ang tunog ng sirena ng ambulansya ay papalapit na. Ang pula at asul na ilaw ay kumikislap sa mga bintana ng pasilyo. Bumalik si General Magsaysay sa infirmary para ihanda ang paglipat sa kanyang anak. Dalhin niyo na ang stretcher. Ihanda ang pasyente for transport. Sa utos niya, nagmamadaling kumilos ang mga medic. Sa labas, desperadong nakiusap si De Leon. General Maam, parang awa niyo na po, pag-isipan niyo pong muli. Kasalanan ko po ang lahat ng ito, General. Ako po ang mananagot bilang commander. Aayusin ko po ang lahat, huwag niyo na lang po sanang i-report sa division commander. Kahit halos magmakaawa na ang kanyang boses, hindi na tinag si General Magsaysay. Ayusin? Paano mo ayusin, Koronel? Ang dignidad at karangalan ng anak ko na nyurakan nyo? O ang maruming sabuatan na binalak nyo para pagtakpan ang krimen na ito? Lumapit siya ng isang hakbang kay De Leon. Koronel, alam mo ba kung ano ang pinakaimportante sa militar? Tiwala. At ngayong gabi, sinira ninyong lahat ang tiwalang iyon. Wala kayong karapatang humingi ng kahit anong konsiderasyon. Lalong lumakas ang sirena. Ang ambulansya ay pumarada sa harap ng infirmary. Handa na si Magsaysay na isakay ang kanyang anak. Pagbukas ng pinto ng ambulansya, sasakay na sana siya nang biglang. Ilang military vehicle ng military police ang humarang sa daan ng ambulansya.
Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang bumaba mula sa isa sa mga sasakyan. Sa kanyang balikat, dalawang bituin. Major General Delfin Del Santiago, ang Commanding General ng 7th Infantry Division. Ang pinakamataas na opisyal ng buong Fort Magsaysay. Isang taong kilala sa pagiging istrikto at makatuwiran. Ang kanyang mukha ay seryoso habang hinarap niya si General Magsaysay. Ang ilaw mula sa mga sasakyan ay lumikha ng matatalim na anino sa kanilang mga mukha. Tila nagyelo ang hangin sa kanilang paghaharap. Magandang gabi, General Magsaysay. Ako si Major General Delfin Santiago, Commander ng 7th. Bahagyang yumuko si General Santiago. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng responsibilidad ng isang commander at isang tapat na paghingi ng paumanhin. Bilang pinuno ng dibisyong ito, lubos po akong humihingi ng tawad sa nangyari. Nakapagdulot po kami ng sugat na hindi mabubura sa inyo at sa inyong anak. Ang kanyang paghingi ng tawad ay tila sinsero pero alam ni Teresita na wala ng atrasan. Malamig siyang sumagot, ang paumanhin niyo, General, ay tatanggapin ko mula mismo sa mga may sala at sa mga kumonsinti sa kanila. Sa ngayon, kung maaari padaanin niyo kami. Kailangan ng anak ko ng agarang lunas. Ngunit hindi umatras si General Santiago. General, kumalma po kayo. Nag-utos na ako na bumuo ng isang Special Investigation Team mula sa Division's Lee Unit. Itataya ko po ang posisyon ko para malutas ito ng walang kinikilingan at para maparusahan ang lahat ng may kasalanan. Kaya po, parang awa nyo na, ipagkatiwala nyo po sa amin ang sundalo. Sinubukan ni General Santiago ang lahat para ipakita ang kanyang intensyon, ngunit isang malamig na ngiti lang ang isinukli ni Magsaysay. Hindi ako naniniwala. Paano ko pagkakatiwalaan ang investigation team ng dibisyon ninyo, putol ni Magsaysay? Nakarating sa akin na ang ama ng salarin, si Corporal Adrian Imperial ay isang mataas na opisyal sa Department of National Defense. Sa tingin nyo ba magiging patas ang investigasyon nyo? Sa sinabi ni Magsaysay, nagbago ang ekspresyon ni General Santiago. Kakareport lang din sa kanya ng background ni Corporal Imperial. So, alam nyo na pala, malamig na umiti si Magsaysay. General Santiago, wala akong balak na isuko ang kasong ito sa kamay nyo. Ipinasok niya ang kamay sa bulsa, hinawakan ang papel na bigay ni Private David. Nasa akin na ang ebidensya. At hihilingin ko sa Criminal Investigation and Detection Group ng INI at sa Provost Marshal General ng Lee na direktang imbestigahan ito. Ang mga bumugbog sa anak ko ang mga nagkunwaring walang alam at ang kapangyarihang nasa likod nila personal kong kakaladkarin silang lahat sa harap ng korte militar. Ang deklarasyon ni Magsaysay ay parang sibat na tumusok sa puso ni General Santiago. Napagtanto niya na ang babaeng nasa harapan niya ay hindi lang isang ina kundi isang doktor na handang operahan at tanggalin ang kanser sa loob ng militar. At siya ngayon ay nasa isang sangandaan, pagtakpan ang bulok na sistema o tumulong sa espada ng hustisya. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si General Santiago. Bubuksan ko ang daan para sa inyo, General. Tumalikod siya at sumenya sa mga ini. Ang mga sasakyang nakaharang ay gumilid. Walang sinabi si Magsaysay. Yumuko lang siya bilang pasasalamat at sumakay sa ambulansya. Umugong muli ang makina ng sasakyan at dumaan sa binuksang daan. Naiwang mag-isa si General Santiago, tahimik na pinapanood ang papalayong pulang ilaw ng ambulansya. Isang dambuhalang bagyo ang kakaalis lang sa Nueva Ecija, papunta na ngayon sa puso ng sandatahang lakas sa Maynila. Nang mawala na sa paningin ang ambulansya, bumalik si General Santiago sa kanyang sasakyan. Walang pag-aalinlangang inutusan niya ang kanyang aide, ikonekta mo ako kay Lieutenant Colonel De Leon ng 3 Battalion. Ngayon din Ilang sandali pa, ang takot na boses ni De Leon ay umalingaw sa radyo. Ang boses ni General Santiago ay kasing lamig ng yelo. Coronel, ibigay mo sa akin ang numero ni Undersecretary Miguel Imperial ng INI, ang ama ni Corporal Adrian Imperial. Agad-agad, personal na tinawagan ni General Santiago ang numero. Matapos ang ilang ring, isang mayabang na boses ang sumagot. Sino to? Ako si Major General Delfin Santiago, Commander ng 7th. General Santiago. Anong problema at napatawag ka ng ganitong oras? May halong paghamak sa boses ni Yusek Imperial. Mr. Undersecretary, ang anak niyo po ay sangkot sa isang hindi magandang insidente sa unit ko. Kasalukuyan po siyang nasa kustodya namin para sa investigasyon.
Sa narinig, tila hindi na bahala si Imperial. General, nagbibiro ka ba? Konting away bata lang yan, kailangan pa bang personal na pakialaman ng isang division commander? Ayusin nyo na lang yan. Ililibre kita ng dinner minsan. Hinigpitan ni General Santiago ang hawak sa manibela. Kumukulo ang kanyang dugo pero pinanatili niya ang kalma. Mr. Undersecretary, ang biktima po sa kasong ito ay anak ni Brigadier General Teresita Magsaysay, ang Chief Surgeon ng A. Hindi po ito isang bagay na pwedeng palampasin. Kailangan ko pong sundin ang tamang proseso. Proseso. Prinsipyo. General, sa gobyerno, hindi laging nasusunod yan. Ang mga ganitong bagay, mas magandang ayusin ng tahimik. Balita ko, malapit na ang promotion cycle nyo next year, di ba? Isang salita ko lang, hindi mahirap magdagdag ng isa pang bituin sa balikat mo. Pero kung may mangyaring masama sa anak ko, maghanda ka ng hubarin yang uniforme mo. Ito ay isang direktang panunuhol at pagbabanta. Pero hindi na tinag si Delphine Santiago. Mr. Undersecretary, ang naririnig ko po ba ay isang pagbabanta? Ako po ay isang sundalo. Tungkulin kong protektahan ang karangalan at buhay ng mga tauhan ko. Kung pagpipilian ang kaligtasan ng anak ninyo at ang dignidad ng isang sundalong nyurakan, pipiliin ko ang pangalawa. Ang kasong ito ay opisyal nang nai-report at ipapasa sa Provost Marshal General. Kung may gusto po kayong sabihin, mas mabuting sa kanila nyo na lang po sabihin. Ano? Biglang pinutol ni Santiago ang tawag. Natulala si Yusek Imperial, hawak pa rin ang telepono. Isang hamak na division commander, naglakas loob na babaan siya ng telepono. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha, mula sa galit patungo sa kahihiyan. Delphine Santiago Teresita Magsaysay, mamamatay kayo sa kamay ko. Nagsimula siyang magdaya ng ibang numero. Ang kanyang mga koneksyon sa Yeni, sa Ye, at maging sa politika. Binalak niyang gawing isang political power struggle ang simpleng kaso ng pambubugbog. Gagawin niya itong isang maduming labanan. Samantala, ang ambulansya ay humaharurot sanlek sa gitna ng kadiliman. Nakatulog na si Tony dahil sa painkiller. Hawak ni Teresita ang kamay ng anak, ang mga mata ay nakatingin sa labas. Gamit ang kabilang kamay, maingat niyang binuksan ang papel mula kay Private Marco David. Ang mga nagmamadaling sulat kamay ay nagsasabi. Hindi ko po alam na general pala kayo, ma'am. Sorry po pero kailangan ko pong sabihin. Hindi po nasaktan si Tony sa training. Kagabi po, binugbog siya sa loob ng barracks. Si Corporal Adrian Imperial po ang pasimuno. Dahil lang po sinabi ni Tony na general ang nanay niya at chief surgeon ng A, sinabi nila na nagyayabang daw siya. Pinagtulungan po nila siya. Alam po ito ni Captain Sandoval, pero dahil po malakas ang tatay ni Corporal Imperial sa Yeni, walang naglakas loob na kumilos. Walang kasalanan si Tony, ma'am. Tulungan niyo po siya. Nang matapos basahin, nanginginig ang mga kamay ni Teresita sa galit. Dahil lang sa ganung rason. Dahil lang totoo na general ang nanay niya. Isang katotohanan kahit kailan ay hindi ipinagyabang ng kanyang anak, pero iyon ang naging dahilan ng kalupitang dinanas niya. At ang ama ni Corporal Imperial, si Yusek Miguel Imperial. Isang malaking anino ng kapangyarihan ang nasa likod ng lahat. Hindi lang si Captain Sandoval, kundi pati si Lieutenant Colonel De Leon, at maging si Captain Guevara. Alam nilang lahat ang totoo, kaya't pilit nila itong pinagtakpan. Kinuyom ni Teresita ang papel. Ngayon, kumpleto na ang puzzle. Hindi ito simpleng kaso ng pambubugbog. Ito ay isang trahedya na nilikha ng kanser ng abuso sa kapangyarihan na matagal nang nakabaon sa sistema at ng duwag na katahimikan ng mga opisyal na nakikinabang dito. Biglang nagpreno ang ambulansya. General! May mga inipo ulit sa harap. Hinarangan tayo, sigaw ng driver. Tumingin si Teresita sa labas. Maraming military vehicle ang nakaharang sa daan. At sa harap, si Major General Delphine Santiago, naglalakad papalapit, ang mukha ay desidido. Nang muli silang magkaharap, ang mukha ni General Santiago ay may kakaibang ekspresyon. Tumingin siya ng diretsyo sa mata ni Teresita. General, kakausap ko lang kay Undersecretary Imperial. At tinangka niya akong takutin. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng galit at pagkasuklam. Hindi nagulat si Teresita. Alam na niya ang tungkol kay Imperial dahil sa sulat ni Marco. Malamig siyang nagtanong, so, nakapagdesisyon ka na ba, General?
Susuko ka ba sa kanya at pagtatakpan ang ginawa sa anak ko o lalabanan mo ang kapangyarihang iyon para protektahan ang iyong mga sundalo at ang iyong karangalan? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni General Santiago. Sinabi niya sa akin, isang salita ko lang, hindi mahirap magdagdag ng isa pang bituin sa balikat mo. Pero kung may mangyaring masama sa anak ko, maghanda ka ng hubarin yang uniforme mo. Naramdaman ni Teresita ang matinding pandidiri. Ang mga taong ginagawang kasangkapan ang tiwala at konsensya ng isang sundalo para manatili sa kapangyarihan. Sawa na siya sa kanila. Nagpatuloy si Santiago. Hindi ko kayang tingnan na lang ang isang matapat na general na tulad ninyo at isang walang kalaban-laban na sundalo sa ilalim ng aking pamumuno na yurakan ng ganyang klaseng kapangyarihan. Itataya ko ang posisyon ko, itataya ko ang natitirang taon ko sa serbisyo para sumali sa laban na ito. Ang kanyang mga mata ay hindi nag-aalinlangan. Ito ang determinasyon ng isang taong handang isuko ang lahat. Nag-report na po ako, General. Personal kong tinawagan ang Provost Marshal General at nireport ang buong katotohanan. Higit pa dyan, ang salarin na si Corporal Adrian Imperial ay inaresto na. Sina Lieutenant Colonel De Leon at Captain Sandoval ay suspended na rin pending investigation. Pinutol ko na ang lahat ng posibleng daan para makialam si Yusek Imperial. Hindi lang niya nilulutas ang problema, pinili niyang salakayin ito. Sa pamamagitan ng paglalantad ng sarili nilang kahinaan at pag-aakyat ng kaso sa mas mataas na antas, inilayo na niya ito sa impluensya ni Yusek Imperial. Bahagyang nagulat si Teresita sa desisyon ni General Santiago. Akala niya ay yuyuko ito sa pressure. Ngunit nagpakita ito ng katapangang higit sa kanyang inaasahan. Inilabas ni Teresita ang papel mula sa kanyang bulsa. General, ngayon isa na ang kalaban natin. Inilagay niya ang papel sa palad nito. Ito ang ebidensya na magpapatunay kung bakit binugbog ang anak ko at kung sino ang nasa likod nito. Ang katapangan mo, kasama ng ebidensya ko ang kasong ito ay hindi na lang tungkol sa pambubugbog. Ito na ngayon ang pagkakataon para bunutin ang ugat ng korupsyon sa sandatahang lakas. Kinuha ni Santiago ang papel at maingat na binuksan. Ang mga salitang dahil po malakas ang tatay ni Corporal Imperial sa ED ay tumatak sa kanyang isipan. Mapait siyang umiti at tiniklop ang papel. General, ngayon may dahilan na rin akong lumaban tulad ninyo. Hindi na lang ito para tulungan kayo. Ito ay laban para bawiin ang karangalan ng ating uniforme. Tumango si Teresita. Ang kanyang mga mata ay hindi na lang puno ng galit, mayroon na itong halo ng respeto para sa taong kaharap niya, isang bagong kakampi. Muling sumenya si General Santiago sa kanyang mga tauhan. Gumilid ulit ang mga sasakyan. Walang imik, yumuko si Teresita at bumalik sa ambulansya. Umugong muli ang sasakyan patungong Maynila. Naiwan si General Santiago, pinapanood ang papalayong ilaw. Ngunit hindi na siya nag-aalinlangan. Isang dambuhalang bagyo ang paparating sa puso ng militar at siya mismo ang naglalakad papasok sa gitna nito. Huminto ang ambulansya sa tapat ng emergency room ng Luna General Hospital. Pagbukas pa lang ng pinto, isang team ng mga doktor at nurse ang naghihintay, mabilis na isinakay si S. Reyes sa loob. Ang balitang ang anak ng chief surgeon ang dinala ay naglagay sa buong ospital sa highest state of alert. Hindi na siya isang nag-aalalang ina. Siya na ulit si General Magsaysay. Isang commander, isang doktor. Malamig at presiso ang kanyang mga utos. Check vital signs. Prepare for chest sieve scan, whole abdomen ultrasound, and a full body bone scan. Immediately. Tawagan niyo ang head ng orthopedic surgery at ng neuropsychiatry. I-report sa akin ang resulta, direct to me. Dinala si Tony sa pinakamagandang private room. Habang ginagawa ang mga tests, hindi umalis si Teresita sa tabi ng anak. Kahit nahihilo dahil sa gamot, hindi binitawan ni Tony ang kamay ng ina. Manatatakot po ako, bulong niya habang natutulog. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong humiwa sa puso ni Teresita. Nagtiim ang kanyang bagang. Ilang sandali pa, ang resulta ng mga tests ay ipinadala sa kanyang tablet. Habang hawak ang kamay ng anak, binasa niya ang report. Patient, Reyes Antonio A. Diagnosis. 1. Hairline fracture, pitoid rib right. 2. Deep soft tissue contusions, chest and abdominal area. 3. Suspected minor hematoma, left kidney. 4.
Acute stress reaction with initial symptoms of post-traumatic stress disorder, (PTSD). Nanigas ang mukha ni Teresita. Lahat ng ito ay hindi matatawarang ebidensya ng isang matinding pambubugbog, malayong-malayo sa minor injury na sinabi sa kampo. Lalo na ang pasa sa bato. Hindi iyon mangyayari sa isang simpleng pagkahulog. Nagpapahiwatig ito ng paulit-ulit na pagpalo gamit ang isang matigas na bagay. Kumpleto na ang pisikal na ebidensya. Tony, mahinahon niyang sabi. Sabihin mo na sa akin ngayon. Anong totoong nangyari? Yumuko si Tony, matagal na natahimik. Sa katahimikang iyon, naramdaman ni Teresita na may isa pang katotohanang hindi niya alam. Dahan-dahang nagsalita si Tony, ang boses ay mahina at nanginginig. Makasalanan ko po. Noong una po kasing inaasar ako ni Corporal Imperial na sabi ko po na na-general kayo, na chief surgeon po kayo ng NGI. Sinabi niya pong nagyayabang ako eh. Ang pag-amin ni Tony ay isa pang patalim na tumusok sa puso ni Teresita. Ang kanyang anak ay biktima pero siya rin ang nagbigay ng dahilan. Ang katotohanang hindi perpektong biktima ang kanyang anak ay bahagyang nagpayanig sa kanya. Ang kanyang paghahanap ng hustisya ay nagmula sa purong galit at pagmamahal, ngunit ngayon, nagkaroon ito ng komplikasyon. Makatarungan pa ba ang kanyang paghihiganti? Kung nagsimula ang lahat sa pagkakamali ng kanyang anak, may karapatan pa ba siyang isulong ang laban na ito? Ngunit mabilis na bumalik ang kanyang determinasyon. Hindi. Ang pagkakamali ng kanyang anak ay hindi kailanman magiging dahilan para sa karahasan. Ang kayabangan ng isang binatilyo ay maaaring mali, pero hindi nito binibigyan ng karapatan ang sinuman na bugbugin siya ng walang awa. At higit sa lahat, ginamit nila ang katotohanang iyon para magsinungaling at pagtakpan ang krimen sa isang sistematikong paraan. Ang galit niya ngayon ay lumampas na sa personal na paghihiganti. Naging isang misyon na ito para operahan ang malalim na sugat sa buong institusyon. Hinaplos ni Teresita ang balikat ng anak. Hindi mo kasalanan, Tony. Ang mga taong kailangang managot ay yung mga nanakit sa iyo at yung mga nagtangkang pagtakpan ang katotohanan. Ang kanyang boses ay malambing pero ang determinasyon ay kasing tigas ng bakal. Nakikita niya hindi lang ang sugat ng kanyang anak, nakikita niya ang karapatang pantao ng hindi mabilang na sundalo na niyuyurakan sa ngalan ng disiplina at ang duwag na mukha ng isang sistemang nabubulok. Sa General Headquarters sa Camp Aguinaldo, ang hangin sa loob ng opisina ng Chief of Staff ng GI ay mabigat. Si General Gregorio Goyo del Pilar, isang batikang general na kilala sa kanyang katapangan sa labanan at integridad sa serbisyo, ay isang haligi ng militar na walang sinumang nangahas na maliitin. Si Major General Delfin Santiago, kahit pagod mula sa mahabang biyahe, ay nakatayo ng tuwid sa harap ng mesa. Nireport niya ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 24 oras. Ang sugat ng sundalo, ang duwag na pagtatakip ng mga opisyal, ang galit ng isang inang general, at ang maruming pagbabanta ng isang mataas na opisyal ng INI. Matapos marinig ang lahat, si General Del Pilar, na walang ipinakitang emosyon, ay napabuntong hininga lang nang marinig ang pangalan ni Yusek Imperial. Tumayo siya at lumapit sa bintana. General Santiago. Sir, pumunta ka dito na handang hubarin ang uniforme mo, tama ba? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Santiago. Yes, sir. Ang sundalo ko po ay binugbog na parang hayop. Ang ina niya ay napilitang lumuha. Kung ako, bilang commander, ay makikipagkompromiso sa kasamaan para lang manatili sa pwesto, hindi na po ako karapat-dapat na magsuot ng uniformeng ito. Itataya ko po ang lahat para putulin ang bulok na sistema. Nang marinig iyon, dahan-dahang humarap si General Del Pilar. Sa kanyang seryosong mukha, isang bahagyang ngiti ang lumitaw. Well done, General. Very well done. Bumalik siya sa kanyang mesa at kinuha ang telepono. This is the Chief of Staff. I connect niyo ako sa Secretary of National Defense, top priority. May urgent matter akong kailangang i-report, personally at tawagin niyo ang Provost Marshal General. Sabihin niyo, oras na para maglinis ng mga basura na dumudungi sa karangalan ng sandatahang lakas. Malinaw na ang desisyon ng Chief of Staff. Hindi na ito problema ng isang dibisyon. Isang malawakang operasyon para tanggalin ang kanser sa buong militar ay nagsimula na. Samantala, ang buong Fort Magsaysay ay nagulo sa investigasyon ng Provost Marshal General's Office. Sina De Leon at Sandoval ay suspendido. Si Corporal Adrian Imperial, na noong una ay mayabang pa,
ay natigilan ng harapin siya ng mga investigador. Corporal Imperial, you are under arrest for grave misconduct, frustrated murder, and conduct unbecoming of a soldier. Nang pusasan siya, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Sina De Leon at Sandoval ay dinala sa interrogation room. Doon nila napagtanto kung gaano kalaki ang naging bunga ng kanilang duwag na katahimikan. Mula sa malayo, pinapanood sila ni Private Marco David. Napabuntong hininga siya. Ang kanyang maliit na katapangan ay hindi nasayang. Sa Luna Hospital, nakaupo si General Magsaysay sa tabi ng kanyang anak. Kalmado na ang mukha ni Tony, pero ang puso ni Teresita ay mabigat pa rin. Tiningnan niyang muli ang sulat ni Marco. Dahil po malakas ang tatay ni Corporal Imperial sa Yeni, walang naglakas loob na kumilos. Ang mga salitang iyon ay tumutusok sa kanyang puso. Napagtanto niya na ang laban na ito ay hindi lang para sa kanyang anak. Ito ay isang mas malaking laban para ibalik ang hustisya sa loob ng militar. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang Secretary of National Defense. Mr. Secretary, this is Brigadier General Teresita Magsaysay. I am formally requesting a special investigation into the Yen, specifically on the office of Undersecretary Miguel Imperial for abuse of authority and obstruction of justice. This is not an isolated incident. This case has exposed the deep-rooted corruption and incompetence within our system. Teresita Magsaysay, I'm betting your entire career to join this war. Ang digmaan para sa kaluluwa ng sandatahang lakas ay opisyal nang nagsimula. Ang pag-atake na pinangunahan ni Yusek Imperial sa media ay mabilis na kumalat. Ang mga pahayagan at news channels ay nagsimulang maglabas ng mga artikulo na may mga titulong, Abuse of Power. Investigation in the military sparked factional infighting, at high-ranking generals use personal vendetta to target subordinates. Ang mga artikulo ay maingat na binaluktot ang kwento, pinalabas na si General Magsaysay at General Santiago ay kumikilos dahil sa personal na galit. Sa opisina ni General Magsaysay sa Luna, binasa niya ang lahat ng artikulo. Nanigas ang kanyang mukha sa galit at pandidiri. Pumasok ang kanyang aide. Ma'am, tumawag po ang spokesperson ng Eni. Pinapakiusapan po kayo na iwasan muna ang media. Masama daw po ang dating sa publiko at kailangan daw pong respetuhin ang proseso ng investigasyon. Ito ay isang malinaw na gag order. Ginagamit ni Imperial ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang naratibo. Tumunog ang telepono ni Teresita. Si General Santiago. Ang boses niya ay puno ng pagod at galit. Tess, nakita mo ba ang mga balita? Inaatake na tayo ni Imperial sa lahat ng front. Maging ang SID ay nahihirapan dahil sa political pressure. Inaasahan ko na ito dahil mas malaki ang kapangyarihan nila, kaya gagamitin nila ang paraan kung saan sila magaling. Kung magpapatuloy ito, baka ibasura lang ang investigasyon. Tinaya ko na ang posisyon ko pero kaya nila akong tanggalin. Ngunit hindi na tinag si Teresita. Hindi dahil mayroon silang kapangyarihan at media. Pero tayo, mayroon tayong sandata na hindi nila kayang itago o sirain ang katotohanan. Nagsisinungaling sila pero ang ebidensya hindi. Tiningnan niya ang medical records at X-ray films ng kanyang anak. Iyon ang pinakamatibay na armas laban kay Imperial. Hindi tayo pwedeng lumaban sa paraan nila. Kung gagamitin nila ang media, sasagutin natin sila sa paraang pinakakinatatakutan nila. Magpapatawag ako ng press conference. Ipapakita ko ang medical records ng anak ko. Ilalantad ko sa buong Pilipinas ang katotohanang pilit itinatago ng militar. Ang maruming krimen na gusto nilang ibaon sa limot. Natahimik si Santiago. Masyadong delikado yan, Tess. Pwede kang akusahan ng insubordination at masisira ang buong karera mo. Mapait na umiti si Teresita. Wala na akong karerang iniisip. Ang anak ko ay halos mamatay. Ano pa ang mawawala sa akin? Lalaban ako hindi bilang isang ina o isang general. Lalaban ako bilang isang taong naniniwala sa hustisya. At hindi ako urong. Hindi na tumutol si Santiago. Hinangaan niya ang katapangan ng babae. Sage, Tess. Susuportahan kita. Itataya ko ang lahat para ituloy ang investigasyon. Ilabas mo ang katotohanan. Poprotektahan ko ang hustisya. Ito ay laban para sa karangalan nating lahat. Pagkababa ng telepono, tinawagan ni Teresita ang Public Affairs Office ng ospital.
Maghanda kayo ng press conference. Mamayang 3:00 ng hapon. Dito sa Luna Auditorium. Ang topic, paglalantad sa katotohanan sa likod ng pambubugbog at pagtatakip sa 7th Infantry Division. Ang auditorium ay siksikan sa mga reporter. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil. Si General Teresita Magsaysay, suot ang kanyang battle dress uniform sa halip na ang kanyang seremonyal na kasuotan, ay umakyat sa entablado. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Brigadier General Teresita Magsaysay, ang Chief Surgeon ng Armed Forces of the Philippines. Ang kanyang boses ay mahinahon pero sapat para patahimikin ang lahat. Nandito ako ngayon hindi lang bilang isang opisyal, kundi bilang isang ina. Gusto kong ibahagi ang trahedyang pinagdaanan ng aking anak at ang maruming katotohanang pilit nilang itinatago. Kalmado niyang isinalaysay ang lahat. Walang emosyon, puro katotohanan. Nireport nila na ang anak ko ay nagtamo lang ng minor injury mula sa training. Pero ang instinct ko bilang isang doktor at isang ina ay nagsasabing kasinungalingan yon. Sumenyas siya. Sa malaking screen sa likod niya, lumitaw ang X-ray film at CT scan images. Gamit ang isang laser pointer, itinuro niya. Ito ang X-ray ng tadyang ng anak ko. May maliit na hairline fracture dito. At ito ang CT scan na nagpapakita ng pasa sa kanyang bato. Imposibleng mangyari ito sa isang simpleng pagkahulog. Ito ay ebidensya ng matinding pambubugbog. Nagkagulo ang mga reporter. Ang kanilang mga kasinungalingan ay gumuho sa harap ng siyensya. Ipinakita niya ang medical chart mula sa kampo. At ito ang gamot na inireseta nila, pethidine, isang napakalakas na narcotic. Patunay na alam nila kung gaano kalubha ang pinsala, at sinadya nilang dayain ang medical records para pagtakpan ito. Itinaas niya ang sulat ni Private Marco David. At sa likod ng lahat ng ito ay isang makapangyarihang tao. Ang pasimuno, si Corporal Adrian Imperial, ay ginawa ito dahil nagyayabang daw ang anak ko na general ang kanyang ina. Ang ama niya, si Undersecretary Miguel Imperial ng ENI. Alam ito ng mga opisyal, kaya't sistematiko nilang pinagtakpan ang krimen. Sa huli, tumingin siya ng diretsyo sa mga kamera. Dadalhin ko ang lahat ng ebidensyang ito para magsampa ng formal na kaso. Hindi ito personal na trahedya. Ito ay isang krimen na gumamit ng kapangyarihan para ibaon ang katotohanan at sirain ang disiplina ng militar. Ako, si Teresita Magsaysay, itataya ko ang lahat para putulin ang bulok na sistemang ito. Sumabog ang auditorium sa mga tanong. Hindi siya sumagot. Tahimik siyang bumaba ng entablado. Ang mensahe ay naipadala na. Ngayon, nasa kamay na ni Yusek Imperial ang bola. Ang press conference ay yumanig sa buong bansa. Nag-alab ang galit ng publiko. Sa ENI, nanginginig sa galit si Imperial habang pinapanood ang balita. Ang kastilyo ng kasinungalingan na kanyang binuo ay guguho na. Ang mga dating kakampi ay nagsimula ng lumayo. Ang kanyang telepono ay hindi na tumutunog. Bilang huling desperadong hakbang, sinubukan niyang gumawa ng ingay na dapat disiplinahin si Magsaysay. Pero huli na ang lahat. Sa mata ng publiko, isa na siyang bayani. Tumulog ang espesyal na telepono sa kanyang mesa. Ang Secretary of National Defense. Undersecretary Imperial, anong kaguluhan ito? Dahil sa anak mo, ang buong sandatahang lakas ay napahiya. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din pinapunta ko na rin si General Magsaysay. Maghaharap kayo. Namutla si Imperial. Sa opisina ng kalihim, nakita niya si General Magsaysay at ang Chief of Staff na si General Del Pilar, kalmadong nakatayo. Mr. Secretary, ito ay... Pinutol siya ng kalihim. Undersecretary, nandito ka dahil pinagtakpan mo ang krimen ng anak mo. Si General Magsaysay ay may medical evidence. Ikaw, puro salita lang. Kalmadong nagsalita si Teresita. Mr. Secretary, hawak ko po ang medical records at ang sulat ng isang sundalong nagsugal ng buhay para ilabas ang totoo. Ibinigay niya ang sulat. Kinumpirma niya na ang anak ko ay binugbog dahil sa kayabangan at ang nasa likod nito ay si Undersecretary Imperial. Ito po ay isang kaso ng matinding abuso sa kapangyarihan. Kasinungalingan, sigaw ni Imperial. Pero huli na. Malamig na sinabi ng kalihim, Undersecretary Imperial, you are relieved of your duties, pending investigation. Mula ngayon, sa mga investigador ka na magpapaliwanag.
Nang dalhin na siya palabas ng mga otoridad, malamig na sinabi ni Teresita, Yusek Imperial, alam mo ba kung ano ang pinakaimportante sa militar? Tiwala. At tinraidor mo ang tiwalang iyon. Ang kapangyarihan mo ngayon ay wala ng halaga. Ang mahabang laban ay natapos na. Ilang buwan ang lumipas, sa korte militar, sa harap ng lahat ng ebidensya, napatunayang guilty si Corporal Adrian Imperial at ang kanyang mga kasabwat. Hinatulan siya ng 5 taong pagkakakulong at dishonorable discharge. Nang lumabas ng korte, hinarap ni Teresita sina De Leon at Sandoval na tinanggalan na ng ranggo. Ang pinakamalaking kasalanan niyo, sabi ni Teresita, ay ang talikuran ang responsibilidad ninyo bilang mga pinuno. Ang kasalanang iyan ay mas mabigat kaysa sa anumang hatol ng batas. Dalahin niyo iyan habang buhay. Nagkita sila ni General Santiago sa pasilyo. Sumaludo ito. Salamat sa katapangan mo, Tess. Nailigtas mo ang karangalan ng ating uniforme. Tinupad ni Santiago ang kanyang pangako. Ngayon, siya na ang namumuno sa isang bagong anti-corruption task force. Bumalik ka na sa pagiging isang ina. Kailangan ka ng anak mo. Sa sasakyan pa uwi, tahimik si Tony. Bigla siyang nagtanong, Ma, kung hindi po kayo general ano po kayang nangyari sa atin? Iyon ang tanong na bumagabag kay Teresita. Kung isa lang siyang ordinaryong ina, ang katotohanan ay mananatiling nakabaon. Ang kanyang kapangyarihan ang naging sandata niya. Ngumiti siya ng malungkot. Hindi ko alam, anak. Pero ang importante ay hindi ang pagiging general ko. Ang importante ay ang katapangan na huwag manahimik sa harap ng inhustisya. Tulad ng ginawa ni Private Marco David. Napagtanto niya na ang tagumpay niya ay hindi dahil sa kanyang ranggo, kundi dahil sa katapangan ng isang ordinaryong sundalo na walang ibang hawak kundi ang katotohanan. Gusto ko lang gumawa ng isang militar kung saan ikaw, at ang mga tulad ni Marco, ay hindi na kailanman makakaranas ng ganitong sakit. Ma, sorry po. Dahil po sa pagyayabang ko Hinawakan ni Teresita ang kamay ng anak. Hindi, Tony. Nagkamali ka lang bilang isang bata. Ang mga taong ginamit iyon bilang dahilan para manakit at magsinungaling sila ang totoong may kasalanan. Huminto ang sasakyan. Pinagbuksan niya ng pinto ang anak. Magpahinga ka na. Matulog ka ng mahimbing. Ang pasa sa mukha ni Tony ay naroon pa, pero ang takot sa kanyang mga mata ay wala na. Ang bituin sa balikat ni General Magsaysay ay tahimik na kumikinang sa ilaw ng syudad. Mas matatag at mas maningning kaysa dati. Ang bagyong sinimulan ni na General Magsaysay at General Santiago ay naglinis sa buong sandatahang lakas. Si Miguel Imperial ay nahatulan ng 8 taong pagkakakulong dahil sa korupsyon at obstruction of justice. Si Private Marco David ay kinilala sa kanyang katapangan at naging simbolo ng isang bagong programa para protektahan ang mga whistleblower sa militar. Ang paghihiganti ni Teresita ay hindi lang nagbigay ng hustisya sa kanyang anak, ito ay naging binhi ng pagbabago sa isang dambuhalang institusyon. Isang hapon, habang nanonood sila ng balita, muling nagtanong si Tony. Ma, natatakot pa rin ako. Kung hindi po ako nagsalita sa inyo, mababaon na lang po ba sa limot ang lahat? Hinawakan ni Teresita ang kamay ng anak. Hindi, anak. Ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas. Ang katapangan mo, at ni Marco, ay tinulungan lang itong sumikat ng mas maaga. Tandaan mo, ang katapangan ng isang tao ay kayang baguhin ang buong mundo. Ang mga mata ni Tony ay hindi na nakakulong sa nakaraan. Nakatingin na ito sa hinaharap. Ito ay isang bagong simula, anak. Mamuhay ka ayon sa gusto mo. Lagi akong nandito para sa'yo. Ngumiti si Tony. Matapos ang madilim na tunel, sa wakas ay nakalabas na sila sa liwanag. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na sa bawat uniforme, mayroong pusong tumitibok puso ng isang magulang, ng isang anak, at ng isang Pilipinong nagmamahal sa bayan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng bituin sa balikat, kundi sa tapang na manindigan para sa tama. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at gusto nyo pa ng mga ganitong salaysay na nagbibigay inspirasyon at nagpapakita ng katatagan ng pusong Pilipino, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aming channel. Mag-iwan din kayo ng comment sa ibaba. Para sa inyo, ano ang tunay na kahulugan ng karangalan? Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, nagsasabing ang bawat kwento ay isang aral, at ang bawat aral ay isang sandata para sa isang mas mabuting bukas.
Hindi ito palengke para mag-eskandalo kayo, ma'am.